Walang awang hatakin ang bawat isa, lahat ng may halaga, kumpiskahin. Isang gabi noong 1998, sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan, ang eksena ay isang trahedya. Si Don Emilio de la Vega, presidente ng Konstruksyon Dambana, ay biktima ng kataksilan ng kanyang pinagkakatiwalaang Chief of Staff, si Victor Salazar. Dahil sa maling akusasyon ng pandaraya, nagpakamatay si Don Emilio at kasunod nito, dahil sa matinding pagkabigla, pumanaw din ang kanyang may bahay. Ang tanging naiwan ay ang kanilang nag-iisang anak. Sa edad na 6, si Ramon, ang dating marangyang batang lalaki, ay biglang naging isang kaawa-awang ulila. Si Aling Teresa, ang yaya kasambahay, ay tumupad sa pangako niya sa kanyang madam, may bahay. At habang karga ang batang amo, tumakas sila ng walang sapin sa paa sa gitna ng unos. Makalipas ang 26 na taon, ang dating batang ito ay muling humarap sa kanyang mortal na kaaway, si Gobernador Victor Salazar, na ngayoy nagmamay-ari ng isang dambuhalang korporasyon. Gobernador, ang marumi mong mundo ay magtatapos na ngayon. Paano nga ba nagawang makabalik ng isang batang pinalaki ng isang simpleng yaya at naging tagapaghatid kamatayan sa isang makapangyarihang tao tulad ni Gobernador Salazar? Ano ang nakakagulat na lihim na nakatago sa likod ng kanyang pagbabalik? Bago simulan ang kwento, pakiusap, mag-subscribe, i-like at mag-iwan ng komento kung saan kayo nanonood. Idadalangin ko na ang kalusugan at kaligayahan ay manahan sa inyong lugar. Nangyari ito sa isang malamig na gabi noong Nobyembre 1998, habang ang kulog ay tila dumadagundong at pinupunit ang langit. Ang Pilipinas ay dumadaing sa ilalim ng dambuhalang tsunami ng Asian Financial Crisis. Ang taglagas na iyon ay hindi pangkaraniwan sa dami ng ulan. Sa isang mataas na bahagi ng Forbes Park sa Makati, nakasabit din ang mga ulap ng trahedya sa mansyon ng presidente ng Konstruksyon Dambana. Hindi pa nagtatagal, nagmimistulang isang marangyang palasyo ang tirahan, dinadayo ng mga tanyag na personalidad. Ngayon, para na itong isang war zone na binomba. Ang matibay na tarangkahan ay gumuho sa isang nakakabinging ingay, at isang pulutong ng mga kalalakihan na nakaitim na suit, putik ang damit, ang pumasok. May dala silang mga dokumento ng hukuman at pulang banderitas ng pagsamsam, ngunit ang kanilang mga mata ay hindi mata ng mga tagapagpatupad ng batas, mas mukha silang mga gutom na hayop na naghahanap ng biktima. Sa loob ng kasita, bahay panauhin, kinandado ni Aling Tess, ang 45 taong gulang na kasambahay, ang pinto gamit ang nanginginig na mga kamay. Sa labas, may mga tunog ng nababasag na salamin at malakas na ingay ng mga mamahaling muebles na bumabagsak. Mga goons na inupahan ng mga nagpapautang ang nagwawasak ng mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang puso ni Aling Tess ay tila sasabog, ngunit hindi siya makahinga ng malalim. Sa kanyang likuran, nakakumot at nanlalamig sa takot ang 6 na taong gulang na si Ramon. Ang hangin sa silid ay mabigat at may amoy. Sa kama, humihingal si Ginang de la Vega, ang ina ni Ramon, at may bahay ng mansyon. 3 araw pa lang ang nakalipas matapos magpakamatay ang kanyang asawa dahil sa paninira ni Victor Salazar, ang pinagkakatiwalaang Chief of Staff, na nag-akusa kay Don Emilio ng hundreds of millions na pandaraya. Hindi pa nakakalibing ng maayos ang asawa, bumagsak sa pagkabigla si Ginang de la Vega at tila kumakawala na sa buhay. Ang kanyang maputlang kamay ay humaplos sa hangin, hinahanap si Aling Tess. Nagmamadaling lumapit si Aling Tess at hinawakan ng 2 kamay ang malamig na kamay ng ginang. Ang mga kamay niya ay kasing lamig na ng yelo at punong-puno ng malamig na pawis. "Tess, Ramon ko, pakibaba ng aking Ramon." Ang boses ng ginang ay halos hindi na marinig. Hindi makatingin si Aling Tess dahil sa mga luhang umaagos sa kanyang mata. Hindi niya maisip na ang isang babae na hindi kailanman nakaranas ng paghihirap ay haharap sa kamatayan, na ulila, at baon sa utang sa loob lang ng 1 araw. Sa labas, may malalakas na kalabog sa pinto. Ang doorknob ay umikot at nagbigay ng tunog na tila humihikbi. Oras na lang ang bibilangin bago makarating ang mga lalaki sa silid na ito. Kinolekta ni Ginang de la Vega ang huling lakas niya, kinuha ang isang bagay sa ilalim ng unan at inabot ito kay Aling Tess. Ito ay isang lumang itim na fountain pen. Ang mabigat na panulat na may gintong trim ay ang paboritong ari-arian ng yumaong Don Emilio. Hindi lang ito simpleng panulat. Pinangalagaan ito ni Emilio ng buong buhay niya. Sabi niya, "May ebidensiya dito sa loob laban kay Salazar.
Tess, pakiusap, dalhin mo ang panulat na ito at ang aming Ramon at tumakas kayo. Natatakot ako na sasaktan din nila si Ramon. Pakiusap. Umubo si Ginang de la Vega ng duguan, humawak sa damit ni Aling Tess at nagmakaawa. Kinuha ni Aling Tess ang panulat gamit ang nanginginig na mga kamay at itinago ito ng malalim sa kanyang damit. Sa labas, may boom na tunog at umugong ang hinge ng pinto. Wala ng oras. Tinulak ni Ginang de la Vega si Aling Tess at itinuro ang backdoor gamit ang kanyang mga mata. Iyon na ang huling sandali. Binuhat ni Aling Tess si Ramon na nakabaluktot at nagpapanggap na natutulog. Ramon, huwag kang matakot. Naglalaro lang tayo ng taguan. Kung gagawa ka ng ingay, mahuhuli ka ng taya, di ba? Bumulong si Aling Tess sa tainga ni Ramon at tumakbo patungo sa likod na pinto. Paglabas niya sa likod, ang malamig na ulan ng Nobyembre ay humagupit sa mukha ni Aling Tess. Sa gitna ng nagngangalit na dilim, ang ulan ay bumuhos ng malakas at ang ingay nito ay tila tinakpan ang mga sigaw sa loob ng bahay. Tinali ni Aling Tess si Ramon sa kanyang likuran gamit ang isang kumot at gumapang patungo sa cat hole, butas sa likod ng hardin. Ang kanyang tuhod ay nalubog sa putik at ang matutulis na sanga ay kumalmot sa kanyang pisngi, ngunit hindi niya nararamdaman ang sakit. Naramdaman niya ang init ng batang nakakapit ng mahigpit sa kanyang leeg, nanginginig sa takot. Ang mamahaling bata na dapat ay natutulog sa mainit na kama ay ngayon ay naging isang takas. Humapdi ang puso ni Aling Tess. Noon, may malakas na tunog ng nabasag na salamin sa pangunahing silid, sinundan ng hiyawan ng mga lalaki. Wala? Hindi makita ang bata at ang yaya. Tumakas silang parang daga. Hanapin agad. Ang utos ni Gobernador Salazar, unahin ang panulat. Kinilabutan si Aling Tess. Hindi lang sila naghahanap ng pambayad ng utang. Hinahanap nila ang panulat na ibinigay ni Ginang de la Vega. Intuition niyang kinapamuli ang panulat sa kanyang damit at nagsimula siyang tumakbo sa gitna ng ulan. Ang likod ng Forbes Park ay humahantong sa matarik na daanan sa bundok. Ang daanan, na walang ilaw kalye, ay napakadulas at hindi mo makita ang susunod na hakbang. Ang lumang tsinelas ni Aling Tess ay natanggal na sa putik, ngunit tumakbo siya ng tumakbo, walang sapin ang paa sa ibabaw ng magagaspang na bato. Gaano katagal siya tumakbo? Nang halos sumasabog na ang kanyang baga at nawalan na siya ng pakiramdam sa kanyang mga binti, nagtago si Aling Tess sa isang maliit na bitak sa bato sa gitna ng bundok. Sa malayo, nakita niya ang pulang ilaw na kumikislap sa mansyon, na tila natatakpan na ang buong bahay ng malaswang pulang banderitas. Si Ramon ay himalang nakatulog sa kanyang likuran. Hindi inisip ni Aling Tess na punasan ang kanyang mukha, na pinaghalong luha at ulan, at hinaplos ang maliit na ulo ni Ramon. Ramon! Hindi, anak ko, simula ngayon. Ako na ang nanay mo. Sumusumpa ako sa mga yumao mong magulang. Ipagtatanggol kita kahit masira ang aking buto at babalik tayo. Babalik tayo para panagutin ang mga lalaking iyon sa kanilang kasalanan. Ang mga mata ni Aling Tess ay kumikinang sa dilim. Hindi na ito ang mga mata ng isang simpleng kasambahay. Para itong mga mata ng isang inang tigre na nagtatanggol sa kanyang anak, matalim at determinadong masama. Kinuha niya ang panulat mula sa kanyang damit at mahigpit itong hinawakan. Ang malamig na hawak ng metal ay tila nagpapalamig sa kanyang nag-aalab na pagnanais na maghiganti. Lalong lumakas ang ulan at ang kulog ay umuugong na tila nagpapatunay sa kanyang sumpa. Muling ibinalabal ni Aling Tess si Ramon at lumakad patungo sa kabilang panig ng bundok. Kailangan niyang pumunta sa Maynila, sa lugar na maraming tao, kung saan walang makakakilala sa kanila. Ang tanging dala niya ay isang basang damit, isang panulat at ang batang buhay sa kanyang likuran. Ngunit ang kanyang bawat hakbang ay walang pag-aalinlangan. Nang malapit na siyang bumaba sa bundok, nakita niya ang isang itim na sedan na may nakabukas na hazard light sa gilid ng kalsada. Nagulat si Aling Tess at nagtago sa likod ng isang puno. Bumukas ang pinto ng kotse at may lumabas. Isang nasa edad na lalaki na nakasuot ng makintab na sapatos at malinis na suit kahit na umuulan. Walang iba kundi si Victor Salazar, ang dating Chief of Staff ng yumaong presidente at ang ugat ng lahat ng trahedya. Nakikipag-usap siya sa telepono habang ngumingiti ng mapait. Opo, napatay na ang presidente at susunod na rin ang kanyang asawa. Ngunit hindi makita ang bata at ang yaya. Ano ba ang alam ng mga daga na iyon kahit makuha pa nila? Huwag kang mag-alala. Magpapalabas ako ng warrant sa buong bansa bukas ng umaga. Kung hindi mahanap ang panulat, ililibing na lang sila ng walang nakakaalam.
Ang malupit na boses ni Salazar ay tumagos sa ingay ng ulan at tumimo sa tainga ni Aling Tess. Tinakpan niya ang kanyang bibig at nanginginig. Nandyan, sa harap niya mismo, ang demonyo. Noon, humikbi si Ramon sa likod niya. Tila nananaginip. Nanay, natatakot ako. Dasal ni Aling Tess na malunod ang maliit na tunog na iyon sa ingay ng ulan. Ngunit ibinaba ni Salazar ang telepono at dahan-dahang tumingin sa kagubatan kung saan nagtatago si Aling Tess. Ang headlight ng kotse ay dahan-dahang tumutok sa puno kung saan sila nagtatago. Sa desperadong sandaling iyon, pinigil ni Aling Tess ang kanyang hininga at tinakpan ang bibig ni Ramon. Sa kabutihang palad, isang deer ang lumabas sa kalsada at naagaw nito ang atensyon ni Salazar. Sa maikling pagkakataong iyon, binuhat ni Aling Tess si Ramon at tumakbo ng parang baliw pababa ng bundok. Narinig niya ang pagmumura ni Salazar sa likod niya, ngunit hindi siya lumingon. Ang kanyang nasugatan at nagdudugong talampakan ay hindi niya alintana. Ang init ng katawan ni Ramon sa kanyang likuran, ang tanging lakas niya. Nakarating sila sa Maynila, sa sentro ng kaguluhan, ang PNR Philippine National Railway Station. Noong taglamig ng 1998, ang Maynila Station ay punong-puno ng mga nawalan ng trabaho at homeless na tinamaan ng krisis. Sa malamig na sahig ng waiting area, maraming tao ang nakahiga. Ginagawa lang kumot ang mga pahayagan at puno ng mga buntong hininga at paghikbi ang lugar. Ang dating anak ng presidente ng Konstruksiyon Dambana ay ngayon ay nakaupo sa sahig ng marumi at mabahong istasyon. Umupo si Aling Tess sa likod ng isang poste at binalutan si Ramon ng kanyang lumang coat. Nakita niya si Ramon na nagrereklamo dahil sa gutom, kaya hinimas ni Aling Tess ang kanyang bulsa at kumuha ng ilang lukot na papel na pera. Ang tanging naidala niya sa pagmamadali ay ilang barya at ilang libo. Bumili si Aling Tess ng 2 hard-boiled egg gamit ang nanginginig na mga kamay. Ramon, kainin mo ito. Hindi ako gutom. Kumain ako ng marami kanina. Nilunok ni Aling Tess ang kanyang laway habang nagsisinungaling. Ang totoo, hindi pa siya nakakain o nakakainom ng maayos sa loob ng 2 araw. Kinuha ni Ramon ang itlog gamit ang kanyang maliliit na kamay. Binalatan ito at hinati sa 2 at inabot ang kalahati kay Aling Tess. Nanay, kumain ka rin. Sabi ni Mama, dapat nating hatiin kahit ang isang butil ng bigas. Dahil sa sinabi niya, napaiyak si Aling Tess. Ang lalamunan niya ay tila nakabara at hindi niya malunok ang itlog, ngunit pinilit niyang nguyain ito at ngumiti para hindi mag-alala si Ramon. Oo, mabait ang aming Ramon, napakabait. Ngunit hindi rin ligtas ang Maynila Station. Pagkatapos ng ilang araw, may kumalat na balita na nagpapatrolya ang mga pulis sa istasyon. Nagsasagawa ng identity check. Sa pag-aakalang baka si Salazar ang gumawa, muling kinuha ni Aling Tess si Ramon at sumakay sa pinakaunang tren na umaalis kahit hindi niya alam kung saan ang destinasyon. Pagkatapos ng 5 oras sa umuugong na tren, may kakaibang tanawin ang nakita niya sa labas ng bintana. Isang maliit na bayan sa probinsiya, malapit sa dagat. Intuition niyang naramdaman na ligtas sila dito mula sa mga mata ng mga kalaban. Kaya kinuha niya ang kamay ni Ramon at bumaba ng tren. Ang lugar na kanilang narating ay isang lumang palengke na tinatawag na Palengke ng Mayumi. Sa pangalan lang ito, Mayumi Mahinhin. Ang lugar ay magaspang at mapanganib, tinamaan ng husto ng krisis. Ang sahig ng palengke ay punong-puno ng putik at ang mga mata ng mga tindero ay matatalim. Nang makita nila ang isang estranghero na may dalang bata, nag-alangan sila at nagduda, sino yang babaeng iyan? Nasaan ang asawa ng bata? Mukhang tumakas sa gabi, no? Baka hinahabol ng mga nagpapautang. Ang malas naman. Ang bulungan ng mga babae sa palengke ay tumimo ng matalim. Tinakpan ni Aling Tess ang tainga ni Ramon at yumuko. Natagpuan niya ang isang lumang lugaw, porridge shop sa isang sulok ng palengke na iwan at punong-puno ng sapot ng gagamba. Matagal na itong bakante simula nang mamatay ang may-ari. Ginastos ni Aling Tess ang lahat ng pera niya para lang marentahan ito. Nakipag-usap sa may-ari at sa wakas ay nailatag ang kanilang mga gamit doon. Sa tuwing tinatanong sila tungkol sa kanilang relasyon, sinasabi ni Aling Tess na si Ramon ang pamangkin niya. Ang kuya ko ay nalugi at namatay. Ako lang ang nabuhay, kaya dinala ko ang pamangkin ko dito. Tinuruan niya si Ramon na tawagin siyang nanay o tita at hindi amo o don. Ngunit si Ramon, sa edad na 6, ay patuloy na hinahanap ang kanyang ina at umiiyak. Ang solong silid sa likod ng tindahan ay kaawa-awa. Ang boiler, pampainit, ay sira at napakalamig.
Ang malamig na hangin ay tumagos sa mga butas sa wallpaper. Kung gabi, tumatakbo ang mga daga sa kisame na tila nag-ehersisyo. Nanginginig si Ramon at sumusumiksik sa bisig ni Aling Tess. Gumawa si Aling Tess ng init gamit ang mga pinulot na charcoal briquettes at ginamit ang mga nabubulok na kahoy para takpan ang mga butas sa dingding. Pagkatapos ng ilang araw ng paglilinis, nagawa niyang gumawa ng isang lugar na maaari nilang tulugan, ngunit hindi niya maalis ang sobrang lamig. Noong isang gabi, pagkatapos ng isang mahirap na araw, nagsimulang umungol si Ramon sa kanyang pagtulog. Tila may high fever, mataas na lagnat. Ang katawan ni Ramon ay nagiinit na parang apoy. Nanay, masakit. Miss ko na si mama. Hinanap ni Ramon ang kanyang ina, inihahagis ang kanyang kamay sa hangin dahil sa lagnat. Walang pera si Aling Tess para bumili ng gamot o pumunta sa ospital, kaya buong gabi siyang nagpupunas sa katawan ni Ramon, gamit ang basang tuwalya, habang inuuntog ang kanyang dibdib. Kasalanan ko. Ako ang may kasalanan. Pinalaki ko ang bata ng marangya sa maruming lugar na ito at nagkasakit siya. Hinubad ni Aling Tess ang kanyang lumang damit panloob, ibinalabal kay Ramon at ginamit ang sarili niyang init para painitin ang bata. Nakaupo sa malamig na bahagi ng silid habang karga ang bata at inaalog. Dahan-dahang kinakanta ni Aling Tess ang isang lullaby, awit pampatulog. Nanginginig ang boses niya habang kinakanta niya ang Sa Gitna ng Dilim. Noon, iminulat ni Ramon ang kanyang malabong mata at tiningnan si Aling Tess. Yaya, kailan babalik si mama? Hindi niya ako iniwan, di ba? Dahil sa tanong niya, tila gumuho ang puso ni Aling Tess. Niyakap niya si Ramon ng mahigpit. Ang mainit na luha ni Aling Tess ay umagos sa likod ni Ramon. Naintindihan niya na hindi na siya dapat maging malayo kay Ramon. Siya na lang ang natitirang sandalan ng batang ito. Hinaplos ni Aling Tess ang basang buhok ni Ramon at nagsalita ng may determinasyon, ngunit nanginginig ang boses. Ramon, makinig ka. Ang mama mo ay umakyat na sa langit, ngunit huwag kang mag-alala. Simula ngayon, ako na ang nanay mo. Hindi fake na nanay, tunay na nanay. Unquote, 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 unquote. Tiningnan ni Ramon si Aling Tess na tila nagulat. Mahigpit na hinawakan ni Aling Tess ang dalawang kamay ni Ramon at nagkatinginan sila. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Kahit ibenta ko ang aking butot laman, palalakihin kita nang hindi ka naiinggit. Kung magugutom, sabay tayong magugutom. Kung mamamatay, sabay tayong mamamatay. Kaya, tawagin mo akong nanay. Naiintindihan mo? Sandaling nag-alangan si Ramon tapos itinago niya ang mukha sa dibdib ni Aling Tess at nagsimulang umiyak ng malakas. Nanay! Nanay! Ang malungkot na iyak ay pumuno sa malamig na solong silid. Umiyak din si Aling Tess ng tahimik. Niyayakap ang bata ng mahigpit. Kahit hindi sila magkadugo, ito ang sandali na nabuo ang isang relasyon na mas matibay kaysa sa sinumang ina at anak sa mundo. Sa labas, ang malamig na hangin ay humagupit at yumanig sa pinto, ngunit ang yakap ng dalawa ay mas mainit kaysa sa anumang lugar sa mundo. Kinaumagahan, bago sumikat ang araw, hinugasan ni Aling Tess ang kanyang namamagang mata ng malamig na tubig at binuksan ang lugawan. Kahit na isang shabby na tindahan na walang signage, nag-ipon siya ng bagong determinasyon habang nagwawalis sa harap ng tindahan. Ngunit noon, isang malaking anino ang bumagsak sa harap ng tindahan. Sa pag-angat ni Aling Tess ng kanyang ulo, tatlong lalaki na may masasamang mukha, may hawak na pipe ng bakal at ngumunguya ng bubble gum ang nakita niya. Ito ba ang bahay ng bagong tita? Hindi ka magsisimulang magtinda ng walang pabaon, protection money, hindi ba? Sa likod ng mga lalaki, nanginginig ang mga tindero sa palengke. Naisip ni Aling Tess si Ramon na natutulog sa likod at hinigpitan niya ang hawak sa walis. Isang bagong pagsubok ang nagsisimula. Klang! Isang malakas at mabigat na tunog ng pipe ng bakal ang pumunit sa hangin sa harap ng tindahan. Ang umaga sa palengke ng Mayumi, taglamig 1998, ay nagsimula sa takot, hindi sa kapayapaan. Ang harap ng tindahan, na binalutan at nilinis ni Aling Tess magdamag, ay naging isang mess agad. Ang takip ng lugaw kaserola kaldero ay tumilapon sa sahig, humihingi ng tulong. Tatlong lalaki na may masasamang mukha ang humaharang sa harap ng tindahan, at ang kanilang mga mata ay kumikinang na parang mga hiyena na naghahanap ng biktima. Hindi lang sila mga lokal na goons na humihingi ng protection money. Ang kanilang pananalita ay may halong Maynila at may nakikita sa ilalim ng kanilang mamahaling leather jacket.
Sila ay mga hunting dogs na ipinadala ni Salazar, sinundan ng amoy, at nakarating dito. Akala mo hindi namin kayo makikita dito, ha? Ang daga na tumakas pagkatapos magnakaw ng pera ng gobernador ay nandito pala. Ang lalaki na mukhang leader ang humawak sa kwelyo ni Aling Tess at marahas siyang inalog. Ang mga paa ni Aling Tess ay nasa hangin. Halos hindi siya makahinga, ngunit hindi siya sumigaw. Natatakot siya na magising ang 6 na taong gulang na si Ramon na natutulog sa silid sa likuran. Hinawakan ni Aling Tess ang braso ng lalaki at nagmakaawa. Mali po ang inyong nakita. Nagtitinda lang ako dito. Pakiusap, bitawan niyo ako. May natutulog na bata. Huwag kang magsinungaling. Ang mukha mo ay kapareho ng nasa warrant poster. Nasaan ang panulat? Ibigay mo agad. Ibinagsak ng lalaki si Aling Tess sa sahig na parang isang sako ng bigas. Nasugatan ang tuhod at palad ni Aling Tess, ngunit hindi niya inalintana. Ginamit niya ang buo niyang katawan para harangan ang pinto ng silid. Noon, bumukas ang pinto at si Ramon, na nagising, ay lumabas habang kinukusot ang kanyang mga mata. Nanay, anong nangyayari? Dahil sa boses ng bata, ang mga mata ng mga lalaki ay nakatutok kay Ramon. Siya yon. Siya ang anak ng Don. Kunin. Sa utos ng leader, inabot ng lalaki sa tabi niya ang kamay niya kay Ramon. Huwag. Huwag mong galawin ang Ramon ko. Tumalon si Aling Tess na parang baliw at hinawakan ang binti ng lalaki. Sinipa siya ng lalaki na tila naiinis at si Aling Tess ay nasipa sa tiyan, ngunit kumapit pa rin siya. Nagtipo ng mga tindero, ngunit walang nangahas na lumapit. Dahil sa matinding galit ng mga lalaki, tumahimik silang lahat at nanood na lang. Umiyak si Ramon at sumumiksik sa bisig ni Aling Tess. Huwag niyong saktan si nanay. Huwag niyong saktan ang nanay ko. Ang tanawin ng isang bata na ginagamit ang kanyang maliit na kamay para itulak ang binti ng lalaki ay nakakawasak ng puso. Ang leader ay naiinis at itinaas ang pipe ng bakal. Eish, napakaingay. Patahimikin na lang natin silang dalawa. Ang pipe ng bakal ay babagsak na sana sa ulo ni Aling Tess at Ramon. Isang desperadong sandali iyon. Klang! Isang malakas at mabigat na tunog ang pumunit sa hangin. Iminulat ni Aling Tess ang kanyang mariing nakapikit na mga mata. Ang tanawin sa harap niya ay hindi kapani-paniwala. Isang lalaki na may malaking katawan ang mahigpit na nakahawak sa pulso ng leader gamit ang isang kamay. Ang lalaki ay nakasuot ng lumang military jacket at may malalim na pilat sa isang mata. Si Manong Berting, ang guwardiya sa pasukan ng palengke, na palaging natutulog at umaamoy ng alak. Ngunit ngayon, mukha siyang ibang tao. Ang kanyang mga mata ay matalim, parang tiger na nakita sa malalim na kagubatan. Pinilipit ni Manong Berting ang pulso ng lalaki at bumulong ng malakas. Ang manakit ng bata at babae, hindi yan gangster. Goons lang yan. Huwag mong sirain ang palengke ko. Umalis ka. Ang boses ay hindi malakas, ngunit may malaking lakas na tila gumulat sa lahat. Sumigaw ang lalaki sa sakit habang bumabagsak ang pipe ng bakal. Bitawan mo ako. Kilala mo ba kung sino ako? Kilala mo ba kung sino ang boss ko? Ang lalaki ay nagalit, ngunit hindi man lang kumurap si Manong Berting. Sa halip, ngumiti siya ng mapait, hinawakan ang kwelyo ng lalaki at dahan-dahang itinaas sa hangin. Hindi ko pakialam kung sino ang boss mo. Kung gagawa ka ng gulo sa teritoryo ko, kahit ang presidente pa ang boss mo, hindi ko hahayaan. Ibinagsak ni Manong Berting ang lalaki sa sahig ng palengke na parang basang rag. Pagbagsak ng lalaki sa putikan, ang dalawa pang gun ay naglabas ng kutsilyo at tumakbo patungo kay Manong Berting. Ngunit hindi siya umiwas. Sa isang bilis na parang kidlat, sinipa niya ang sternum buto sa dibdib ng isa at sinira ang braso ng isa pa. Ang nangyari ay sa isang iglap lang. Ang kasanayan niya, na dating tinawag na legendary fighter sa Maynila, ay hindi pa kupas. Ang mga lalaki, na nag-uungol sa sahig, ay umatras dahil sa takot kay Manong Berting. Nang dahan-dahang lumapit si Manong Berting, tumakas sila. Magkita na lang tayo, hindi namin kayo hahayaan. Sa mga banta na lang ang naiwan, tumakas sila sa palengke. Biglang tumahimik ang palengke. Huminga ng malalim si Manong Berting, inayos ang kanyang damit at lumapit kay Aling Tess at Ramon na nakaupo sa sahig. Nang makita ang kanyang masamang mukha, nagtago si Ramon sa likod ni Aling Tess. Ngunit umupo si Manong Berting, inayos ang natumbang lugaw kaserola at nagtanong ng walang pakialam. Kumusta ka ate? Hindi ka ba nasaktan? At ang bata? Tiningnan siya ni Aling Tess at nagmamadaling yumuko. Salamat po, maraming salamat po. Kung wala kayo, baka namatay na kaming mag-ina. Nahihiyang kinamot ni Manong Berting ang kanyang likod. Hindi,
Manong Berting na lang, at ang sarap ng amoy ng lugaw, nakakahiya na natumba. Tahimik siyang nagtulong na kuhanin ang mga mung bean toge na nakakalat sa sahig. Sa kilos niya, nawala ang takot at naramdaman ang init at pagmamalasakit. Humanga si Aling Tess at pinakalma ang kanyang nanginginig na mga binti. Tiningnan din ni Ramon si Manong Berting ng maingat. Kinuha ni Manong Berting ang isang lukot na kendi mula sa kanyang bulsa at inihagis ito kay Ramon. "Huwag kang umiyak, lalaki ka. Kung may manggulo ulit sa iyo, sabihin mo sa akin. Babasagin ko ang mukha nila." Kinuha ni Ramon ang candy at tumango habang lumuluha. Mula noon, si Manong Berting ay naging matatag na protector, tagapagtanggol ni Aling Tess at Ramon. Dahil sa balita na si Manong Berting ang nagbabantay sa kanila, hindi na sila binastos ng mga tindero. Sa tuwing may oras, pumupunta si Manong Berting sa tindahan para magbuhat ng mabigat na bagay at nakikipaglaro siya kay Ramon. Pinupunan ang puwang ng isang ama. Kay Aling Tess, si Manong Berting ay hindi lang isang savior, kundi ang tanging pinagkakatiwalaan niya sa gitna ng mahirap na buhay, parang isang tiger na nagpoprotekta. Ngunit panandalian lang ang kapayapaan. Pagkatapos ng ilang araw, sa huling gabi ng pagsasara ni Aling Tess ng tindahan, dumating si Manong Berting. Kakaiba ang mukha niya, matigas. Tumingin siya sa paligid at bumulong kay Aling Tess. "Ate, mas mabuti kung mag-iimpake na kayo. Ang mga mata ng mga tumakas kanina ay hindi pangkaraniwan. Hindi lang sila nagpapautang, may malaki silang hinahanap. May balita na isang ruthless na lalaki mula sa Maynila ang paparating." Bumagsak ang puso ni Aling Tess. Ang panulat na nakatago sa kanyang damit ay tila nag-iinit na apoy. Si Salazar na mismo ang gumalaw. Dahil sa babala ni Manong Berting, natakot si Aling Tess at tumingin sa silid kung saan natutulog si Ramon. Magagawa ba niyang makatakas sa giant monster na iyon kahit nagtatago siya sa likod ng tiger ng palengke? Ang ingay ng pinto na umuugong dahil sa hangin ay tila mga hakbang ni Salazar. Hindi nakatulog si Aling Tess sa magdamag. Ang kumukulong sabaw sa kaserola kaldero ay umapaw sa ibabaw ng gas stove at tumapon sa kamay ni Aling Tess. Ang matapang na amoy ng nasusunog na laman ay humalo sa masarap na amoy ng lugaw at pumuno sa maliit na kusina. Para sa sinumang normal na tao, ito ay magiging masakit na sumigaw at tumumba, ngunit kinagat ni Aling Tess ang kanyang labi at hindi man lang umunggol. Ang lugawan ay tulad ng isang war zone sa oras ng tanghalian. Kung mahulog ang isang mangkok ng lugaw, mawawalan siya ng P60% at katumbas nito ang isang textbook aklat ni Ramon. Mabilis na pinunasan ni Aling Tess ang kanyang pulang-pulang kamay gamit ang isang rag at kinuha ulit ang ladle, sandok, na tila walang nangyari. "Dito na ang lugaw. Huwag mong bigyan ng maraming pickle. Bakit ang tagal mo, ate? Nagugutom na ako. Bilisan mo." Ang mga customer ay nagmamadali. Sumigaw si Aling Tess ng, "Opo, sandali lang," at binuhat ang mabigat na tray ng lugaw bowls. Dahil sa krisis, maraming nawalan ng trabaho ang nagtungo sa mga lugawan na mura at nakakabusog. Ang tindahan ni Aling Tess ay bukas ng walang tigil, mula 4 AM ng madaling araw para magluto ng sabaw hanggang 10 PM. Nang gabi 18 oras siyang nakatayo. Sa simula, gumamit siya ng rubber gloves, ngunit dahil sa dami ng order, hinubad niya ito. Dahil dito, ang kanyang mga braso ay punong-puno ng sugat. Ang mga sugat mula sa kumukulong langis at mainit na sabaw ay naging scabs, tustadong sugat na parang isang mapa. Ito ay tulad ng isang Medal of Honor na nagtatala ng mahirap na panahon at kanyang katawan na isinakripisyo para pakainin ang kanyang anak. Pagkatapos ng hapunan at umalis na ang lahat ng customer, tumahimik na ang tindahan. Nanginginig si Aling Tess, lumabas sa kusina at naupo sa isang upuan. Ang kanyang mga binti na naglalakad sa sahig ng semento sa buong araw ay manhid. Nang hubarin ni Aling Tess ang kanyang lumang slippers, ang hitsura ng kanyang binti ay kahindik-hindik. Dahil sa varicose veins, ang mga ugat ay nakaumbok na parang bulate, nakalatag ng kulay asul. Ang sakit ay tila sasabog ang ugat, ngunit masyadong mahal ang pain patch, kaya kinukuyom na lang niya ang kanyang kamao. Noon, tahimik na bumukas ang pinto at lumabas si Ramon, na malaki na. Si Ramon, na ngayon ay isang high school student, ay lumuhod sa harap ni Aling Tess. Binuksan niya ang takip ng ointment at pinuno ang kanyang palad ng ointment. Ang mabango, ngunit malamig na amoy ay tumusok sa kanyang ilong. "Ramon, mabaho. Pumasok ka na at mag-aral. Ayos lang ako, anak." Nagmamadaling tinago ni Aling Tess ang kanyang mga binti,
Ngunit hinawakan ni Ramon ang binti ni Aling Tess ng may determinasyon. Ang magaspang at matigas na binti ng kanyang ina. Naglagay ng ointment si Ramon at minasa ito ng may pagmamalasakit. Sa tuwing hinahawakan niya ito, lumuluwag ang masakit na kalamnan at may mahinang ungol na lumabas sa bibig ni Aling Tess. Nakayuko, hinaplos ni Ramon ang bawat nakaumbok na ugat. Hindi lang ito ugat. Ito ang lifeline ng kanyang ina na isinakripisyo para kay Ramon. Nanay, masakit no? Pag kumita ako ng maraming pera, dadalhin kita sa pinakamagaling na ospital para sa binti. Aalisin ko rin ang lahat ng pilat na ito. Kaya, tiisin mo lang, Nay. Ang boses ni Ramon ay nanginginig. Tiningnan ni Aling Tess ang ulo ni Ramon at pinilit na pigilin ang luha. Ang anak ko, kailan pa lumaki ang akala kong bata pa. Hinaplos ni Aling Tess ang buhok ni Ramon gamit ang kanyang magaspang na kamay at ngumiti. Ano ka ba, Ramon? Hindi ito operation. Ito ang Medal of Honor ko. Ito ang mga sugat ng kaluwalhatian na ginawa ang anak ko na fiskal, prosecutor, o judge. Ayos lang ako basta magaling ka. Alam mo yan, di ba? Bilang sagot, tumango si Ramon at lalong pinagbuti ang pagmamasahe sa binti. Ngunit sa puso ni Ramon, may mainit na apoy na nagliliyab. Tinatawag si Ramon ng mga tao sa palengke na anak ng lugawan at binastos siya. Sa eskwela, tinatakpan ng mga kaklase niya ang kanilang ilong dahil sa amoy ng pickle at sara. Ngunit para kay Ramon, hindi ito kahiya-hiya, galit ito. Ang nakaraang araw na tumakas sila na parang hayop nang walang kasalanan. At ang kanyang ina, si Aling Tess, na tinalikuran ang buhay ng babae at naging isang monster na nagpapakasipag para sa kanya. Nagpasya si Ramon na maghihiganti sa mundo para sa bigat ng sakit sa binti ng kanyang ina. Ang paghihiganti ay hindi sa pamamagitan ng kamao, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan na gustong makita ng kanyang ina. Kahit nakatulog na ang kanyang ina, hindi pinatay ni Ramon ang ilaw. Sa gitna ng ingay ng mga lasing na nag-aaway sa palengke, sinuot ni Ramon ang earplug at nag-aral ng parang baliw. Ang kanyang mga mata, na nakatingin sa textbook, ay kumikinang na parang isang beast na naghahanap ng biktima. Sa tuwing inaantok siya, naaalala niya ang pilat ng paso sa kanyang ina at kinurot ang kanyang hita gamit ang ballpen. Kapag natulog ako, tatanda ang nanay ko. Kapag nagpahinga ako, babagsak ang nanay ko. Ang desperasyong ito ang nagdala kay Ramon sa top ng klase at ikinagulat ng mga guro. 4 na mem na. Nang nakatulog na si Ramon sa kanyang mesa, nagising siya sa ingay. Muling papunta si Aling Tess sa kusina, pasa ng mabigat na katawan. Limping. Ang likod ng kanyang ina ay dahan-dahang gumagalaw sa dilim. Kinuyom ni Ramon ang kanyang kamao. Kailangan siyang magtagumpay. Para maayos ang likod ng kanyang ina, kailangan niyang umakyat sa itaas. At pagkatapos, isang taglamig, bago graduate si Ramon sa high school, narinig niya ang isang pamilyar na pangalan sa TV news sa tindahan. Si Gobernador Salazar, ang nag-acquire ng Konstruksyon Dambana, ay naging bagong giant sa construction industry matapos manalo sa bidding ng New City Development Project. Ang mukha ni Salazar sa TV ay nakangiti ng maliwanag. Nang makita ito ni Aling Tess, bumagsak ang tray na hawak niya. Klang! Sa gitna ng mga nabasag na piraso ng pinggan, nanginginig ang katawan ni Aling Tess na parang dahon. Tiningnan ni Ramon ang mukha ni Salazar sa TV at ang mukha ng kanyang ina na puno ng takot. Ang tunay na kaaway, na hindi niya nakalimutan kahit isang saglit, ay naging isang dambuhalang monster at tumitingin sa kanila. Mahigpit na hinawakan ni Ramon ang nabasag na pinggan gamit ang kanyang kamay. Ang kanyang palad ay nagdugo, ngunit hindi niya naramdaman ang sakit. Nanay, huwag kang matakot. Haharapin ko na siya ngayon. Ang ngiti ng lalaking iyon ay gagawin kong iyak. Ang malamig na declaration of war ni Ramon ay dahan-dahang lumabas na parang steam mula sa lugaw kaserola. Isang mainit na araw ng tag-araw, nang ang ingay ng sikada, kuliglig, ay tila pumupunit sa tainga. Ang asphalt kalsada sa palengke ay tila matutunaw sa sobrang init at ang temperatura sa kusina ng lugawan ay lumagpas sa 40 degrees. Sa gitna ng sobrang init, pinagpapawisan si Aling Tess habang naglalaro sa stockpot kaldero ng sabaw. Ngunit biglang umikot ang mundo ni Aling Tess. Sa unggol, nawalan siya ng balanse at bumagsak. Klang! Ang stainless steel bowls na hawak niya ay tumilapon sa sahig. Naging chaos agad ang loob ng tindahan. Nagulat sa sigaw ng mga customer, tumakbo si Ramon na 20 taong gulang at tumutulong sa tindahan pagkatapos ng eskwela. Nanay, nag-aalala si Ramon, binuhat si Aling Tess at tumakbo.
Ang katawan ng kanyang ina sa kanyang likuran ay nakakagulat na gaan. Tila isang manipis na sanga. Buto na lang ang natira sa katawan ng kanyang ina. Bumagsak ang puso ni Ramon. Akala niya, dahil kumakain at natutulog siyang maayos, hindi masyadong nahihirapan ang kanyang ina. Ang totoo, para lang may ulam si Ramon, kinakain ni Aling Tess ang sabaw lang na may kanin, sinunog ang sarili niyang laman para palakihin ang kanyang anak. Ang mukha ni Aling Tess, na nakahiga sa emergency room bed at may IV suero, ay maitim. Ang kanyang manipis na pulso ay may malaking needle at ang malalim na wrinkles, kulubot niya, ay puno ng dumi ng hirap. Hinawakan ni Ramon ang magaspang na kamay ng kanyang ina at umiyak ng walang tigil. Ano ang silbi ng pag-aaral ko? Kapag naging fiskal o judge ako, baka patay na ang nanay ko dahil sa hirap. Nanginginig ang mga mata ni Ramon. At noong gabing iyon, nagdesisyon si Ramon na babaguhin ang kanyang buhay. Kinabukasan, pagkatapos ng discharge labas ni Aling Tess at pagbalik sa tindahan, pumasok si Ramon. Nakasuot ng work uniform na punong-puno ng putik, hindi school uniform. Kinuha niya ang lokot na pera mula sa kanyang bulsa at inilapag sa harap ni Aling Tess. Pera ito na nakuha niya sa loob ng 3 araw na nagbubuhat ng semento sa construction site. Tiningnan ni Aling Tess si Ramon nang may pagtataka. Anong pera ito? Hindi ba oras mo para mag-aral? Mahigpit na kinagat ni Ramon ang kanyang labi at tiningnan si Aling Tess ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay hindi puno ng paghihimagsik, kundi ng malalim na kalungkutan. Nanay, titigil na ako sa pag-aaral. Hindi na ako mag-aaral. Magtatrabaho na ako. Malakas ako. Magtatrabaho ako sa construction o delivery para mapagaan ang buhay mo. Hindi ko na kayang makita kang naghihirap. Pakiusap, huwag mo akong pigilan. Think this of. Mena Cruzats, we what you know one. Biglang tumigas ang mukha ni Aling Tess. Inasahan ni Ramon na sasampalin siya nito, ngunit hindi nagsalita si Aling Tess, tumayo, at pumunta sa sulok ng kusina. Kumuha siya ng isang matigas na sanga ng walis. Nanginginig ang kamay ni Aling Tess. Itaas mo ang binti mo. Ngayon na. Ang boses niya ay matalim na parang yelo. Nagalangan si Ramon, kaya sumigaw si Aling Tess. Itaas mo ang binti mo. Ngayon. Kahit na nagtataka si Ramon, itinaas niya ang kanyang pantalon. Wak! Ang tunog ng paghampas ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid. May pulang marka sa binti ni Ramon. Wak! Wak! Hindi tumitigil ang palo. Si Aling Tess, na hindi kailanman nagtaas ng kamay kay Ramon, ay humampas ng malupit na tila isang kaaway. Ako, pinalaki kita para dito? Pinalaki ba kita para magbuhat ng semento sa construction site? Tumakbo ba ako sa gabi na yon habang karga kita? Ang boses ni Aling Tess ay naputol at ang kanyang pagsigaw ay lumabas na parang duguan na sigaw. Masakit ang binti ni Ramon na parang nasusunog, ngunit hindi siya gumalaw. Hindi niya maintindihan kung ano ang mali sa pagtatrabaho para makatulong sa kanyang ina. Ngunit ang susunod na sinabi ni Aling Tess ay tumusok sa puso ni Ramon na parang kutsilyo. Alam mo ba kung bakit namatay ang tatay mo, si Don Emilio de la Vega? Kasi mahina siya, kasi hindi niya alam ang batas. Nang ginamit ni Salazar ang mga dokumento at naglaro sa batas, ang tatay mo ay nagsasabi lang ng inosente ako hanggang sa mamatay siya. Gusto mo ring ganon ang buhay mo? Akala mo ba matatalo mo sila gamit ang kamao at katawan? Si Aling Tess ay humihingal, niyuyugyog ang balikat ni Ramon. Ang kanyang mainit na luha ay tumulo sa pisngi ni Ramon. Ang mga lalaking iyon ay mga monster. Mga lalaki na bumibili ng batas at tao gamit ang pera. Para mahuli mo sila, kailangan mong maging mas matalino kaysa sa kanila. Kailangan mong maging fiskal o judge para gamitin ang batas at sakalin ang leeg nila. Ngunit itatapon mo ang pen mo para lang kumita ng konting pera? Kung ganoon umalis ka. Hindi kita anak. Ang sanga ng walis ay nabali. Umupo si Aling Tess at sinuntok ang sahig habang humahagulgol. Ay madam, ako ang may kasalanan. Maling paraan ang pagpapalaki ko sa iyong anak. Ang purna inang ito ay sumira sa kinabukasan ng inyong anak. Ang ipinagbabawal na salita na Don ay lumabas sa bibig ni Aling Tess. Ito ay isang masakit na sigaw na nagpapaalala kay Ramon ng kanyang tunay na root at ang paghihiganti ng kanyang namatay na mga magulang. Doon lang naintindihan ni Ramon. Ang isang giant tiger ay naninirahan sa manipis na katawan ng kanyang ina. Ang kanyang ina ay naghanda ng 10 taon, nagtitiyaga, na walang inisip kundi ang paghihiganti at tagumpay ng kanyang anak. Ang filial piety, pagmamahal sa magulang ni Ramon, ay isang foolish pity lang. Ang tunay na filial piety ay ang pagkakaroon ng kapangyarihan
na walang sino man ang makakadisrespeto. Lumuhod si Ramon sa harap ni Aling Tess, nakaluhod sa kanyang pasapasa na binti. Mahigpit niyang hinawakan ang magaspang na paa ni Aling Tess. Nagkamali ako, nanay. Ako ang may kasalanan. Hindi na ako mag-iisip ng iba. Mag-aaral ako. Mag-aaral ako ng parang baliw para mahuli ang mga lalaking iyon. Kaya, pakiusap, huwag ka nang umiyak, nanay. Less is free do the read, and 10:30 ill. I free do the read, less is freed. Itinago ni Ramon ang kanyang mukha sa tuhod ni Aling Tess at humagulgol. Hinampas ni Aling Tess ang likod ni Ramon gamit ang nanginginig na kamay, ngunit niyakap niya ang kanyang anak sa huli. Sa maliit na solong silid, umiyak ang mag-ina sa buong gabi, magkayakap. Ang palo noong araw na iyon ay nag-iwan ng pilat sa binti ni Ramon, ngunit nag-iwan din ito ng mas malalim at mas malinaw na marka sa kanyang puso. Ang determinasyon na magtagumpay at punasan ang luha ng kanyang ina. Mula noon, naging ibang tao si Ramon. Nakita niya ang oras ng pagtulog bilang sayang at nag-aral siya ng husto. Hindi niya inalis sa kanyang kamay ang English vocabulary book kahit kumakain o pumupunta sa comfort room. Ang mga tindero ay nagbulungan na may sumapi sa kanya dahil sa kanyang manipis na katawan at feverish na mata habang naglalakad siya. Sa tuwing inaantok siya, kinukurot ni Ramon ang pilat sa kanyang binti at nagising. Ang sakit lang na iyon ang nagpapanatili sa kanya. Pagkatapos ng isang taon sa pag-anunsyo ng resulta ng University of the Philippines College of Law Entrance Exam, ang pangalan na Ramon de la Vega ay maliwanag na nakasulat sa top ng listahan, isang himala na ginawa ng anak ng lugawan sa palengke. Kinuha ni Aling Tess ang acceptance letter, kinandado ang tindahan at umiyak ng tahimik sa buong araw. Ito ay luha ng kagalakan at luha ng atonement, pagbabayad sala sa kanyang yumao na master at madam. Ngunit panandalian lang ang kagalakan. Nang nag-iimpake si Ramon para umakyat sa Maynila, mabilis na bumukas ang pinto ng lugawan at pumasok ang ilang lalaki na nakasuot ng suit. Ito ba ang bahay ng top-notcher ng UP Law? Interesado ang gobernador. Gusto niyang magbigay ng scholarship. Ang calling card na inabot ng lalaki ay may pangalan ni Gobernador Victor Salazar. Pagkatapos ng 10 taon, hinahabol pa rin sila ng lalaking iyon. Nagwisik si Aling Tess ng asin sa mukha ng lalaki at sumigaw. Hindi namin kailangan ng marumi mong pera. Umalis ka. Umalis ang mga lalaki ng may mapait na ngiti, ngunit hindi ito ang katapusan. Ito ang simula ng bagong digmaan. Kinuha ni Ramon ang kanyang bag at tumayo sa harap ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay hindi na mata ng 18 taong gulang na binatilyo. Nanay, aalis na ako. Maghahanda ako sa Maynila para sakalin ang leeg ng mga lalaking iyon. Sa pag-alis ni Ramon, kinuyom ni Aling Tess ang kanyang dibdib dahil sa takot. Makakaligtas kaya si Ramon sa kagubatan ng mga monster na iyon? Sa ilalim ng madilim na gabi ng Maynila, ang bus na karga si Ramon ay humahagibis ng mabilis. Crash! Sa malaking ingay, ang lumang pader ng semento ay gumuho na parang papel. Ang makapal na ulap ng alikabok ay tumaas na parang lalamunin ang eskinita ng palengke at ang mga sigaw ng mga tindero ay humina sa alikabok. Ang tag-araw ng 2024 ay isang malupit na panahon para sa mga tao sa palengke ng Mayumi. Ang Lugawan Alley, na nagpapakain sa mga tao sa loob ng 26 taon, ay tinamaan ng windstorm ng development. Ang pasukan ng palengke ay may barricade na may malaking logo ng Konstruksyon Dambana at ang mga goons na nakasuot ng yellow hard hat ay nakatayo sa eskinita na parang mga reaper. Si Aling Tess, na ngayon ay 71 taong gulang, ay nanginginig habang humaharang sa pinto ng tindahan. Ang kanyang likod ay baluktot at ang kanyang buhok ay puti, ngunit ang kanyang mga mata ay buhay pa rin. Sa loob ng tindahan, nakakalat ang mga gamit na hindi pa nalilinis at ang pader ay may ugly red paint na nakasulat na "For Demolition". Ang tindahang ito ay hindi lang isang kainan. Ito ang fortress na nagpalaki kay Ramon bilang isang fiskal at ang sanctuary na nagpanatili ng pangako sa namatay niyang master at madam. Ngayon, ang fortress na ito ay nasa bingit ng pagbagsak. Umalis ka na, Lola. Kung ayaw mong masaktan, umalis ka na habang maganda ang usapan. Ang foreman ng goons ay ngumunguya ng gum at itinulak si Aling Tess. Natumba si Aling Tess, ngunit kumapit siya sa pinto. Hindi ako aalis. Lalampasan niyo ang bangkay ko bago niyo sirain ito. Anong karapatan niyo para sirain ang lugar na ito? Ang sigaw ni Aling Tess ay naging isang walang laman na eko. Noon, naghiwalay ang mga tao sa pasukan ng palengke na parang Red Sea.
Isang itim na luxury sedan ang pumasok sa lugawan at nagtapon ng alikabok. Bumukas ang pinto ng kotse at isang kumikinang na sapatos ang tumapak sa putik. Isang matandang Ginoo na nakasuot ng malinis na suit at puting buhok. Ang mga kulubot niya ay nadagdagan, ngunit ang kanyang sakim na mata ay pareho pa rin ng 26 taon na ang nakalipas si Gobernador Victor Salazar. Tinakpan niya ang kanyang ilong gamit ang handkerchief at sumimangot. Mabaho pa rin, paano ka nakakakain dito? Nang marinig ni Aling Tess ang boses ni Salazar, bumagsak ang kanyang puso. Hindi niya malilimutan ang boses na iyon. Ang demonyo na gumugulo sa kanyang panaginip ay dumating na. Naglakad si Salazar at tumayo sa harap ni Aling Tess. Tiningnan niya si Aling Tess mula ulo hanggang paa at ngumiti ng mapait. Buhay ka pa. Ang tagal ng buhay mo kahit dumaan ka sa hirap. Nasaan ang bata? Nag-iisa ka lang ba? Kinagat ni Aling Tess ang kanyang labi dahil sa galit. Ikaw! Bakit ka pumunta dito? Hindi ka ba natatakot sa sumpa ng Diyos? Nang tumakbo si Aling Tess para atakehin siya, marahas siyang pinigilan ng mga bodyguard. Tumawa si Salazar, pumasok sa tindahan. Naglakad siya sa loob ng tindahan na tila pag-aari niya ito. Ang lumang mesa, ang sirang sahig, at ang graduation picture ni Ramon sa UP Law sa dingding. Tiningnan ni Salazar ang larawan at nagpakita ng kakaibang ekspresyon. Oh, ang daga na yon ay lumaki na. UP Law? Bagay siyang magtrabaho sa akin. Bumulong si Salazar habang naglalakad patungo sa kusina. Sumigaw si Aling Tess dahil sa takot. Huwag kang pumasok doon. Ang kanyang desperadong sigaw ay nagpataas ng kilay ni Salazar. Ito ang reaksyon ng isang tao na may tinatago. Nakita ni Salazar ang isang lumang jewelry box na nakalagay sa itaas ng shelf sa kusina. Ito ay ang tanging bagay na makintab sa kusina na puno ng grasa. Ito na siguro, ang bagay na pinangalagaan mo ng buong buhay mo. Kinuha ni Salazar ang jewelry box at tumakbo si Aling Tess, sinira ang pagkakahawak ng bodyguard at hinawakan ang pantalon ni Salazar. Huwag po, Gobernador! Pakiusap, huwag lang iyan! Iyan ang buhay ko! Ang desperadong sigaw ni Aling Tess ay lalo lang nagpa-interes kay Salazar. Sinipa ni Salazar si Aling Tess at binuksan ang takip ng jewelry box. Sa loob, may isang itim na fountain pen, isang lumang Montblanc na may gintong trim. Biglang lumaki ang mata ni Salazar. Nakilala niya agad ang bagay na iyon, ang panulat na ginagamit ng yumaong Don Emilio sa tuwing nagsasign siya ng dokumento 26 taon na ang nakalipas at ang bagay na nawala noong gabing iyon. Nandito pala ito. Akala ko madilim sa ilalim ng lampara. Ninakaw mo ito at tumakas, ha? Kinuha ni Salazar ang panulat at tiningnan ito sa ilaw. Ang ink ay tuyo na, ngunit ang bigat ng hawak ay nananatili. Tumawa si Salazar dahil sa tagumpay. Akala niya, ang panulat na ito ay isang simpleng keepsake alaala. Hindi niya inisip na may mahalagang ebidensiya sa loob nito, nasasakal sa kanyang leeg. Nasisiyahan lang siya sa tagumpay na nakuha niya ang keepsake ng presidente na pinatay niya. Gusto mo sigurong ibenta ito, ha? Huwag ka nang umasa. Akin na ito. Parang akin na ito. Nang susubukan ni Salazar na ilagay ang panulat sa kanyang bulsa, gumapang si Aling Tess sa sahig at humagulgol. Gobernador, ibalik mo po. Iyan ang tanging keepsake na iniwan niya kay Ramon. Ang tindahan, aalis na ako. Aalis na kami agad. Pakiusap, ibalik mo lang ang panulat na iyan. Pinili ni Aling Tess ang panulat kaysa sa tindahan na inalagaan niya sa loob ng 26 taon. Maaari niyang itayo ulit ang tindahan. Ngunit kung wala ang panulat, hindi niya makukuha ang hustisya para sa mga magulang ni Ramon. Ngunit ang desperasyon ni Aling Tess ay lalo lang nagpa-trigger sa arrogance ni Salazar. Umupo si Salazar, tiningnan si Aling Tess sa mata at bumulong ng may bahid ng paninira. Aalis sa tindahan. Sisirain ko pa rin ito. Wala kang karapatang umalis at kukunin ko ang panulat na ito. Magpasalamat ka bago ko pa ito dalhin sa pulisya bilang stolen property. Tumayo si Salazar. Tara na. Baka mamaya amoy lugaw na ako. Sirain na ang lahat ngayon din. Ang malamig na utos ni Salazar ay ibinigay. Tiningnan ni Aling Tess ang likod ni Salazar habang umaalis at sinuntok ang sahig, humahagulgol. Ninakaw. Madam, patawarin niyo ako. Ako ang may kasalanan. Ninakaw nila. Ang iyak ni Aling Tess ay nalunod sa ingay ng gumuguhong pader. Umalis ang kotse ni Salazar at bumalik ang mga goons na may dalang sledgehammer, martilyo. Ito na talaga ang katapusan. Nawala ang tindahan, nawala ang ebidensiya, tila nawala ang lahat ng pag-asa.
Tiningnan ni Aling Tess ang labas ng sirang bintana. Namumuti ang kanyang mga mata. Noon, may naramdaman siyang kakaibang presensiya sa dulo ng maalikabok na eskinita. Isang lalaki ang naglalakad, na may malamig na aura na nagbigay daan sa mga goons. Isang binatilyo na nakasuot ng maayos na Italian suit at sunglasses. Tumigil siya sa harap ng sirang lugawan. Tinanggal niya ang kanyang sunglasses at inilagay sa bulsa. Tiningnan si Aling Tess na nakaupo sa sahig. Ang kanyang mga mata ay malamig, ngunit sa kaibuturan nito, may nag-aalab na galit na parang furnace, pugon. Dahan-dahang lumapit ang lalaki kay Aling Tess, lumuhod, at niyakap ang kanyang nanginginig na balikat. Nanay. Isang pamilyar ngunit kakaibang boses. Tumingin si Aling Tess sa mukha ng lalaki. Nagbago ang kanyang mukha at naging sophisticated, ngunit ang kanyang mata ay malinaw na si Ramon. Hindi. Ito na ang lalaki na dapat itago ang kanyang pangalan. Hinawakan ni Ramon ang kamay ni Aling Tess na puno ng dugo at bumulong sa kanyang tainga. Patawad po. Nahuli ako. Pero ngayon palang magsisimula. Kinuha niya ang panulat, di ba? Tumango si Aling Tess, umiiyak. Noon, isang malamig na ngiti ang lumabas sa bibig ni Ramon. Mabuti po. Kusa siyang pumasok sa trap. Ngayon, magsisimula na ang pangangaso. Ang mga mata ni Ramon ay matalim na nakatutok sa direksyon kung saan umalis ang kotse ni Salazar. Ang kanyang mga mata ay hindi na mata ng isang batang takas, 26 taon na ang nakalipas. Mga mata na ito ng isang hunter mangangaso na bumalik mula sa impyerno para maghiganti. Boom! Sa ingay ng gumuguhong pader, nagsimula ang counter-attack ni Ramon. Sa tuktok ng Konstruksyon Dambana Headquarters, sa kalagitnaan ng skyscraper sa Makati, ang opisina ng gobernador ay parang isang fortress na nakalutang sa ulap. Ang sahig ay may Persian carpet at ang pader ay may pinakamagandang imported marble, ngunit may malamig at mapait na aura sa ganda nito. Isang hapon noong Mayo 2024, ang may-ari ng fortress, si Gobernador Salazar, ay nakaupo sa malambot na leather sofa, naglalabas ng mahabang usok ng sigar. Sa gitna ng maulap na usok, ang kanyang sakim na mata ay nakatingin sa binatilyo na nakaupo sa harap niya. Ikaw ba si David, ang balita sa Wall Street? Ang boses ni Salazar ay punong-puno ng pagdududa. Hindi siya nagtitiwala sa sinuman. Alam niya na ang tiwala ay kahinaan at ang pagtataksil ay isang usapin lang ng oras. Ngunit sa harap ni Salazar, hindi man lang kumurap ang binatilyo. Ang kanyang navy blue suit ay tinahi ng isang Italian master. Ang kanyang buhok ay maayos at ang kanyang mukha ay walang emosyon. Hindi ito si Ramon. Naniyakap ang kanyang ina, puno ng alikabok. Ilang araw na ang nakalipas. Ito ay si David Cruz, ang cold-blooded hunter ng finance industry, na may maingat na cover identity. Good afternoon, Gobernador. Narinig ko na ang inyong pangalan mula sa mga partner ko sa New York. Kayo ang buhay na alamat ng Philippine construction industry. Ang boses ni Ramon ay makinis na parang oiled machine. Tumayo siya at yumuko ng may respeto, ngunit nang itaas niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay napakalakas na tila gumulat kay Salazar. Kinuha ni Ramon ang isang makapal na file mula sa kanyang briefcase at inihagis ito sa lamesa ni Salazar. Thud! Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina ng gobernador. Anong ito? Sumimangot si Salazar. Ito ang route ng money laundering ng secret fund na ikinagugulo niyo at ang blueprint para triplehin ang profit ng palengke ng Mayumi Redevelopment Project. Triplehin. Nagningning ang mga mata ni Salazar. Ang instinct ng isang matandang wolf na nakaamoy ng pera ay nagising. Binitawan ni Salazar ang kanyang sigar sa ashtray at mabilis na binuksan ang file. Sa loob, punong-puno ito ng komplikadong financial terms at numero, ngunit naintindihan agad ni Salazar ang malaking halaga. Ito ay isang perpektong senaryo ng backdoor listing gamit ang mga shell companies at paglipat ng redevelopment profit sa ibang bansa. Ito ang pangarap ni Salazar na hindi niya magawa dahil sa kanyang katangahan. Wow! Ito ang kailangan ko. Sabi mo, 33 taong gulang ka pa lang? Ang binatilyong ito ay naglalabas ng ganito kadelikadong plano? Tinakpan ni Salazar ang file at tiningnan si Ramon. Sa pagkakataong ito, hindi pagdududa, kundi interes. Ngunit si Salazar ay isang fox. Inayos niya ang kanyang salamin at nagtanong ng matalim. Bakit ka pumunta sa akin, David? Marami akong pera. At marami ring mayayaman na tao sa Pilipinas. Bakit ako ang pinili mo? Nagkaroon ng matinding tensyon. Ang puso ni Ramon ay tila babasagin ang kanyang buto.
Ang lalaking ito sa harap niya ay ang kaaway na pumatay sa kanyang ama at sumira sa buhay ng kanyang ina. Gusto niyang tumakbo at sakalin ang leeg ng lalaking iyon, ngunit kinuyom ni Ramon ang kanyang kamao at ang kuko niya ay tumusok sa kanyang laman. Pinapanatili ang kanyang sanity at inangat niya ang kanyang labi, nagbigay ng pinaka-capitalist ng ngiti. Ang dahilan ay simple. Alam niyo ang kapangyarihan ng pera, gobernador. Naiinis ako sa mga prepi na nag-aalala sa moralidad at ethics. Hinahabol ko lang ang profit at naniwala ako na kaya niyo akong bigyan ng pinakamalaking profit. A crocodile and a crocodile bird, ika nga. Ang sagot ni Ramon ay nagustuhan ni Salazar. Tila nakikita niya ang kanyang sarili noong bata pa siya. Ang determinasyon ni Ramon na ibenta ang kanyang mga magulang para lang magtagumpay ay nakikita niya sa mga mata nito. Tumawa si Salazar at sinuntok ang kanyang tuhod. Crocodile and a crocodile bird, ha? Magaling. Nagustuhan ko. Walang kaluluwa sa mga mata mo, puno lang ng pera. Exactly my style. Tumayo si Salazar at pumunta sa liquor cabinet. Nagbuhos siya ng 2 baso ng top shelf whiskey at inabot kay Ramon. Kinuha ni Ramon ang baso gamit ang 2 kamay, ngunit naramdaman niya na kumukulo ang kanyang dugo sa loob. Ang maruming kamay na iyon ay ang kamay na sumira sa tindahan ng kanyang ina at kumuha ng panulat. Magaling, David. Ginagawa kitang fund manager. Ibig sabihin, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang vault ko. Ngunit may condition. Ininom ni Salazar ang alak at lumapit kay Ramon, bumulong. Ang kanyang hininga ay amoy alak at usok. Bawal magkamali. Kung mawawala ang kahit 10 sentimo ko, ikaw ay magiging pagkain ng isda sa Manila Bay. Naiintindihan mo? Opo, gobernador. Hindi ko po kalilimutan. Ipagtatanggol ko po kayo sa aking buhay. Sumagot si Ramon ng kalmado at ininom ang alak. Ang matapang na alak ay bumaba sa kanyang lalamunan, ngunit hindi nito mapatay ang apoy sa kanyang puso. Noon, napunta ang tingin ni Ramon sa mesa ni Salazar. Isang lumang panulat ang nakalagay sa ibabaw ng leather desk mat. Ang keepsake ng kanyang ama, na kinuha mula sa kanyang ina ilang araw na ang nakalipas. Nanginginig ang mata ni Ramon. Gusto niyang kunin ito, ngunit hindi pa ito ang oras. Para makita ang ebidensiya sa loob ng panulat, kailangan niyang ganap na pagkatiwalaan ng lalaking iyon. Napansin ni Salazar ang tingin ni Ramon. Kinuha ang panulat at inikot-ikot. Ito. Kinuha ko ito sa Lugawan Lola ilang araw na ang nakalipas. Maganda ang hawak. Naaalala ko ang nakaraan, kaya ginagamit ko ito. Sobrang pinangalagaan iyon ng Lola, kaya sa akin na ito. Hindi ba? Nilunok ni Ramon ang kanyang unggol at pinilit na tumango. Luma, ngunit may dignity. Bagay sa inyo, gobernador. Ngumiti si Salazar ng nasisiyahan at ginamit ang panulat para pirmahan ang isang dokumento. Scratch, scratch. Ang tunog ng panulat na kumakalmot sa papel ay tila kumakalmot sa puso ni Ramon. Ang panulat na iyon ay ginamit ng kanyang ama sa pagpirma ng mga dokumento para iligtas ang kumpanya at ginamit ng kanyang ina sa loob ng 26 taon ng hirap para protektahan. Ngunit ngayon, hawak ito ng kaaway at ginagamit sa pagpirma ng maruming secret fund documents. Mahigpit na kinuyom ni Ramon ang kanyang kamao sa ilalim ng lamesa hanggang sa pumuti. Kaunting tiis pa, tatay, nanay. Ang lalaking iyon ay gagamitin ang panulat na iyan para hukayin ang sarili niyang libingan. Mula noon, naging anino ni Salazar si Ramon. Ginawa niya ang lahat ng maruruming gawain na inuutos ni Salazar. Paglilipat ng secret fund sa offshore account, pagbibigay ng bribe, at pagpapabagsak sa mga rival companies. Pinuri ni Salazar ang kakayahan ni Ramon. Dahil ginagawa ni Ramon ang lahat ng inuutos ng perpekto, nagtiwala siya rito. Sa huli, ibinahagi niya kay Ramon ang vault password ng kanyang opisina. Dahil sa iyo, lumaki ang kumpanya. Mas magaling ka pa sa anak ko. Tumawa ng malakas si Salazar, sinuntok ang balikat ni Ramon, ngunit hindi ngumiti si Ramon. Ginagamit niya ang tiwala ni Salazar, sneakingly na kumokopya sa server ng kumpanya, nagre-record ng mga tawag ni Salazar at nagbi-video ng secret ledger. At tuwing weekend, nagbibisita siya sa lugawan ng kanyang ina, disguised, kumakain ng lugaw at nagpapalakas ng loob. Kumakain ka ba ng maayos? Payat ka na. Hinaplos ni Aling Tess ang manipis na mukha ni Ramon at lumuha. Uminom si Ramon ng mainit na lugaw at sumagot sa kanyang isip. Nanay, hindi madaling maging demonyo para makuha ang tiwala niya. Pero malapit na. Matatapos na ito. Noon, dumating ang isang critical opportunity. Nagmamadaling tinawag ni Salazar si Ramon. Nang pumasok si Ramon sa opisina, hindi mapakali si Salazar at inabot ang mga dokumento kay Ramon.
David, may problema. Naaamoy na tayo ng prosecution. May balita na aatakehin nila ako sa shareholders meeting bukas tungkol sa secret fund. Anong gagawin natin? Tulungan mo ako. Matalino ka, di ba? Nagpanggap si Ramon na nagbabasa ng mga dokumento, ngunit sa loob, nagalak siya. Ito ang impormasyon na secretly na ibinigay niya sa kanyang junior sa prosecution. Nahulog si Salazar sa trap niya. Naglagay si Ramon ng seryosong mukha at inayos ang kanyang salamin. Gobernador, isa lang ang paraan. Sa shareholders meeting bukas, publicly nating gawin ang lahat ng fund na legitimate investment. Magtatrabaho ako buong gabi para gumawa ng perpektong defense logic. Ngunit kailangan ko ang original ledger sa vault nyo. Kailangan kong ilipat ito sa ligtas na lugar para malaunder. Original ledger. Ito ang Achilles' heel at lifeline ni Salazar. Nag-alinlangan si Salazar. Kahit nagtitiwala siya kay Ramon, delikado ang ibigay ang kanyang neck. Nanginginig ang mata ni Salazar. Kailangan mo ba talaga itong dalhin? Hindi ba pwedeng gawin dito? Kapag may raid dito, tapos na tayo, Gobernador. Kung hindi kayo nagtitiwala sa akin, kailangan niyong humanap ng ibang paraan. Ngunit hindi natin alay ang oras. Nag-aalala si Salazar, tiningnan ang orasan, at sa huli, bumuntong hininga at lumakad patungo sa vault. Beep! Sa tunog, bumukas ang bakal na pinto, at nakita ang mga cash bundles at secret ledger sa loob. Fine. Nagtitiwala ako sa iyo. Kung magkamali ito, pareho tayong mamamatay. Inabot ni Salazar kay Ramon ang bag na may ledger at USB gamit ang nanginginig na kamay. Kinuha ni Ramon ang bag at naramdaman ang bigat. Ito ang bigat ng kasalanan at bigat ng paghihiganti. Huwag kayong mag-alala, Gobernador. Ang shareholders meeting bukas ay magiging stage niyo. Magkakaroon kayo ng isang grand finale. Ang sinabi ni Ramon ay may nakatagong kahulugan, ngunit dahil sa pagmamadali, hindi ito naintindihan ni Salazar. Kinuha ni Ramon ang bag at lumabas sa opisina, tiningnan ang panulat sa lamesa. Bukas, maibabalik niya ang panulat na iyon at ang 26 taon ng nawalang panahon. Nang sumara ang pinto ng opisina, ang malamig na ekspresyon ni Ramon ay nagbago agad. Sumandal siya sa dingding ng hallway at huminga ng malalim. Malapit na, katapusan na. Excedander, and the face, and the face, and the face. Kinuha niya ang kanyang tunay na ID, ang prosecutor's badge, mula sa kanyang damit at hinaplos. Ang malamig na plastic ay nagpalamig sa kanyang mainit na palad. Ang gabi bago ang bagyo ay lumalim. Pagdating ng umaga, ang hunter ay hindi na magiging hunting dog. Ang gunshot, putok, na mag-aanunsyo na siya na ang hunter ay maririnig na. Crash, ang excavator backhoe ay sinira ang lumang bubong na parang papel. Isang malupit na umaga noong Mayo 2024, ang langit ng palengke ng Mayumi ay puno ng alikabok at cement dust. Ang ingay ng makina at sigaw ng mga tao ay humalo, at ang palengke ay parang isang war zone. Ang mga goons na inupahan ng konstruksiyon dambana ay lumalakad sa eskinita na parang mga mananakop, sinisipa ang mga stall at hinihila ang mga tindero. May mga umiiyak na, "Ay, ang tindahan ko." Ngunit ang mga goons na nakasuot ng yellow hard hat ay hindi nakikinig. Sa gitna ng chaos, si Aling Tess, na 71 taong gulang, ay kumakapit sa signage ng lugawan. Ang lugawan na nagpalaki kay Ramon sa loob ng 26 taon, ang fortress na nagpanatili ng pangako sa namatay na magulang ni Ramon. Para kay Aling Tess, ang tindahang ito ay ang kanyang buhay. "Hindi ako aalis. Lalampasan niyo ang bangkay ko. Anong karapatan niyo para sirain ito?" Ibinuka ni Aling Tess ang kanyang manipis na braso at hinarang ang pasukan ng tindahan. Ang kanyang puting buhok ay puno ng alikabok, ngunit ang kanyang mga mata ay mas mainit kaysa sa headlight ng excavator. Ngunit tumawa lang ang foreman at sumenyas. "Okay, Lola," sabi ko. "Umalis ka na habang maganda ang usapan. Kung hindi natin ito sisirain ngayon, hindi tayo makakakuha ng bayad. Anong ginagawa nyo? Dalhin nyo ang Lola." Sa utos ng foreman, lumapit ang dalawang lalaki kay Aling Tess. "Hindi! Mga magnanakaw!" Kinagat ni Aling Tess ang braso ng lalaki habang nagre-resist. "Ag! Ang tigas ng loob mo!" Sumigaw ang lalaki na nakagat ang braso at tinulak si Aling Tess. Tumilapon ang katawan ni Aling Tess sa hangin. Thud! Isang malakas at nakakatakot na tunog ang tumigil sa ingay sa eskinita. Tumama ang ulo ni Aling Tess sa gilid ng hagdan sa harap ng tindahan. Sa maikling unggol, bumagsak si Aling Tess sa sahig at ang mainit na dugo ay lumabas sa kanyang puting buhok, diniligan ang semento. Ang pulang dugo ay humalo sa alikabok at naging maitim na pula.
Ang mukha ni Aling Tess ay maputla at nakapikit ang kanyang mga mata. "Nanay! Aling Tess!" Tumakbo si Manong Berting, puno ng dugo at sumigaw na parang hayop. "Pumatay kayo ng tao! Pumatay kayo ng tao!" Nagulat din ang mga goons at umatras, ngunit hindi tumigil ang ingay ng excavator. Ang walang awang bakal na braso ay sinira ang signage ng lugawan. Crash! Ang salitang lugawan ni Aling Tess ay nahati sa dalawa at bumagsak sa sahig. Ito ay tila ang puso ni Aling Tess na nabasag at ang huling pasensiya ni Ramon ay naputol. May isang pares ng mata ang nakatingin sa karumal-dumal na tanawin. Sa loob ng itim na luxury sedan sa kabilang dulo ng eskinita, si Ramon, ang driver, ay mahigpit na nakakapit sa steering wheel hanggang sa pumuti ang kanyang mga kamay. Ang hangin sa loob ng kotse ay malamig na parang yelo, ngunit ang loob ni Ramon ay kumukulo na parang lava. Sa harap niya, bumagsak ang kanyang ina, dumudugo. Gusto niyang buksan ang pinto ng kotse, sakalin ang leeg ng mga lalaking iyon, at yakapin ang kanyang ina, ngunit hindi niya magawa. Kung aalis siya ngayon, ang mask ni David Cruz ay matatanggal at ang kanyang 26 taon ng plano ay mawawalan ng kabuluhan. Naramdaman ni Ramon ang mapait na lasa ng dugo sa kanyang labi. Kinagat niya ang kanyang labi ng sobrang lakas na hindi niya alam na nasugatan siya. Sa labas ng bintana, nakita niya si Manong Berting na binuhat ang kanyang ina at tumakbo sa kotse. Siya ay nagpinta ng slow motion. Ang kanyang ina ay may duguan na kamay na umaabot sa hangin habang nawawalan ng malay. "Ramon, ang Ramon ko. Darating siya." Ang bibig ng kanyang ina ay tila sinasabi yan. Ang mainit na luha ni Ramon ay umagos at pumasok sa kanyang sunglasses. "Tapos na! Tapos na!" Inilagay ni Ramon ang kanyang ulo sa steering wheel at umunggol na parang hayop. "Ako ang may kasalanan. Dahil naghintay ako para linlangin sila, nasaktan ang aking ina. Ang lahat ng dugo na ito ay kasalanan ko." Noon, umugong ng malakas ang cellphone ni Ramon sa passenger seat. Ang tumatawag ay si Gobernador Victor Salazar. Pinunasan ni Ramon ang kanyang luha gamit ang kanyang kamay at huminga ng malalim. At nang sagutin niya ang tawag, ang kanyang boses ay kalmado na tila hindi siya umiyak. "Opo, Gobernador. Si David po ito. Inaigen, Isla of the Form. In the former driver. Settled na ba ang lugar? May naririnig akong ingay." Ang boses ni Salazar ay kalmado na nagdulot ng mas matinding galit kay Ramon. Tiningnan ni Ramon ang ambulansya na papalayo at sumagot. "Opo, malinis na po. May kaunting resistance ngunit walang problema. Ang lahat ng luma ay sinira na." "Magaling. Mabilis ka talagang magtrabaho." "Oh, at ang shareholders meeting bukas. Ang buhay ko ay nasa kamay mo, alam mo yan, di ba?" "Huwag kayong mag-alala, Gobernador. Ang bukas ay magiging araw na hinding-hindi nyo malilimutan. Dadalhin ko po kayo sa pinakamataas na lugar." Ang mga mata ni Ramon ay lumamig nang patayin niya ang telepono. Isang patak ng dugo ang tumulo sa screen ng cellphone na nakapatay. Dugo mula sa kanyang labi. Pinunasan ni Ramon ang dugo gamit ang kanyang kamay at tiningnan ang mga labi ng lugawan. Ang sirang signage, ang nasirang kaserola at ang pulang dugo ng kanyang ina. Ikinintal ni Ramon ang karumal-dumal na tanawin sa kanyang isip na parang may bakal na nagbabaga. "Maghintay ka, Victor Salazar. Bawat patak ng dugo na inagos ng aking ina ngayon, pagbabayaran mo. Sa sandaling akala mo na ikaw na ang pinakamataas, ibabagsak kita sa impyerno, bottomless." Nag-switch ng gear si Ramon at tinapak ang accelerator. Ang kotse ay umalis sa palengke ng may malakas na ingay, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nanatili sa tabi ng kanyang duguan na ina. Ngayon, wala nang mercy o pag-aalinlangan. Ang tanging natitira ay malamig na paghuhusga. Kinaumagahan, sa Konstruksyon Dambana Headquarters, ang Grand Hall para sa Emergency Shareholders Meeting na pinapanood ng Philippine Business World ay bumukas ng marangya. Sa gitna ng maraming camera flashes, naglakad si Gobernador Victor Salazar sa entablado ng may dignidad. At sa tabi niya, nakatayo si Ramon, nakasuot ng perpektong suit na may misteryosong ngiti. Hindi alam ni Victor Salazar na ang lalaking nakatayo sa tabi niya ay hindi ang kanyang savior, kundi ang Reaper. At sa kanyang damit ang panulat na hinugasan ng dugo ng kanyang ina ay kumikinang na parang asul na talim. Nang bubuksan na ni Salazar ang kanyang bibig sa harap ng mic, dahan-dahang naglakad si Ramon sa harap. Ang hall ay nagulo. Yumuko si Ramon nang may respeto kay Salazar at kinuha ang mic, "Mga minamahal na shareholders. Ngayon, gusto kong ipakita sa inyo ang katotohanan na nakatago sa Konstruksyon Dambana. Ipakilala ko sa inyo ang tunay na bida ng issue.
Ang mga mata ni Ramon ay nakatutok sa mukha ni Salazar. Ang orasan na tumigil ay nagsimulang gumalaw ulit. Mayo 2024. Ang Grand Hall ng Konstruksyon Dambana Headquarters ay puno ng matinding tensyon. Sa harap ng giant screen, nakatayo si Ramon. Si Salazar, na nakaupo sa tabi ng entablado, ay nakangiti ng kalmado, nakakrus ang mga binti. Naniwala siya na ang lugar na ito ay ang kanyang coronation pagpuputong ng corona, kung saan ang kanyang secret fund ay magiging legitimate investment at ang kanyang posisyon bilang gobernador ay magiging permanente. Kinuha ni Ramon ang mic. Ang kanyang boses, na dumadaloy sa speaker, ay kalmado, ngunit may malamig na talim na nakatago sa loob. Mga minamahal na shareholders, ngayon, ipapakita ko sa inyo ang kahanga-hangang record ni Gobernador Victor Salazar sa loob ng 16 taon, kung paano niya isinakripisyo ang kanyang sarili para sa kumpanya. Tingnan niyo ang screen. Pinindot ni Ramon ang remote control. Tiningnan ni Salazar ang screen ng nasisiyahan, ngunit pagkatapos ng isang sandali, ang hall ay napuno ng ingay at kaguluhan. Ang lumabas sa screen ay hindi ang performance graph na inasahan ni Salazar. Ito ay ang account details ng mga offshore shell companies at ang flowchart ng bilyon-bilyong illegal fund na ninakaw ni Salazar. At sa gitna ng screen, may nakasulat na red letters, Gobernador Victor Salazar, Secret Fund Hidden Status. Ang ngiti ni Salazar ay naglaho agad. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita at tumayo. What? Anong ito? David, bakit ganyan ang screen? Patayin mo agad. Sumigaw si Salazar. Ngunit hindi tumigil si Ramon. Sa halip, lumakad siya sa harap at sumigaw ng malinaw sa audience. Tulad ng nakikita niyo, ninakaw ni Gobernador Victor Salazar ang inyong pera para sa kanyang sariling interes, hindi para sa kumpanya. Ang palengke ng Mayumi Redevelopment Project ay isa ring illegal means para malaunder ang secret fund na ito. Naging chaos ang hall. Ang mga camera flashes ay nag-flash na parang machine gun, kinukunan ng gulat na mukha ni Salazar. Ang mga shareholders, na puno ng galit, ay nagtapon ng bote ng tubig at nagmura. Ang mukha ni Salazar ay maputla at sumenyas siya sa mga bodyguard. Hilahin niyo ang lalaking iyan. Dalhin niyo sa opisina ko. Papatayin ko siya. Tumakbo ang mga bodyguard sa entablado at marahas na hinila si Ramon. Hindi nag-resist si Ramon. Hinayaan niya lang ang kanyang sarili na hilahin. Ngunit ang kanyang mukha ay may ngiti ng isang victor. Nagtagumpay siya sa pagkuha ng rat sa trap. Ang top floor office ng gobernador. Nang sumara ang mabigat na pinto, tumakbo si Salazar na parang baliw at sinampal si Ramon. Smack! Ang ulo ni Ramon ay tumagilid at dumugo ang kanyang labi. Ngunit hindi siya nagpakita ng sakit. Dahan-dahang tiningnan si Salazar. Ang kanyang mga mata ay matalim at umatras si Salazar sa takot. Sino ka talaga? Paano mo ako nilinlang? Akala mo ba makakalabas ka dito ng buhay? Nawalan na ng kontrol si Salazar at kinuha ang golf club sa sulok ng silid. Ang kumikinang na ulo ng titanium ay lumipad sa hangin, puno ng galit. Ang huling struggle ng isang matandang beast. Mamatay ka! Ang mga daga na tulad mo ay dapat mamatay. Ibalik mo ang pera ko, ang pangalan ko. Itinaas ni Salazar ang golf club at babagsak na sana sa ulo ni Ramon. Sa desperadong sandaling iyon, kalmadong umiwas si Ramon at kinuha ang fountain pen sa lamesa. Sandali, kung hahampasin mo ako, hampasin mo. Pero kapag sinira mo ito, hindi ka na makakaalis sa impyerno. Yeftam, Nofa. Those 17. Tumigil si Salazar sa paghampas, huminga ng malalim, at tiningnan ang panulat sa kamay ni Ramon. Ano ba ang halaga niyan? Huwag kang maglaro sa keepsake ng patay na presidente. Ngumiti si Ramon ng mapait at itinaas ang panulat sa kanyang mata. Isang simpleng keepsake? Hindi mo nakita ang mahalaga dahil hinahabol mo lang ang pera. Bakit mabigat ang panulat na ito? Hindi dahil sa ink. Dahil sa marumi mong katotohanan sa loob nito. Enquest 2, and whether didena, enquesta. Anong kalokohan yan? Walang pag-aalinlangan, hinawakan ni Ramon ang katawan ng panulat gamit ang dalawang kamay at binali ito. Snap! Sa matalim na tunog, ang panulat na nagtiis ng 26 taon ay nahati sa dalawa at sa loob ng bakanting espasyo, isang napakaliit at lumang micro-memory chip ang tumulo sa lamesa. Clang! Ang maliit na tunog ng metal ang sumira sa katahimikan. Ito ay ang miniature recording device na specially made ng ama ni Ramon noong 1998 na naghahanda sa huling sandali. Ang mata ni Salazar ay nanginginig. Ano? Bakit yan nandyan?
Mabilis na kinuha ni Ramon ang chip at isinaksak sa portable reader na inihanda niya. Noon, ang isang lalaking boses, kasama ang static, ay lumabas sa speaker ng audio system ng opisina. Ang boses ni Victor Salazar noong bata pa siya, 16 taon na ang nakalipas. Patawad, Presidente. Malulugi pa rin ang kumpanya. Kukunin ko ang secret fund ledger. Kapag nawala ka, magiging malinis ang lahat. Halika na. Dadalhin kita sa mapayapang lugar. Sinundan ito ng isang dull strike at moan. Ito ang live recording ng araw na pinatay ni Salazar ang former president at ginawang suicide. Naging puting papel ang mukha ni Salazar. Nawalan siya ng lakas, binitawan ng golf club at bumagsak sa sahig. Hindi. Fake yan. Hindi totoo. 26 taon na yan. Tapos na ang statute of limitations. Anong magagawa mo? Nagtaka si Salazar, ngunit nagmatigas pa rin. Hindi kailanman inamin ng demonyo ang kanyang kasalanan. Tiningnan ni Ramon si Salazar at kinuha ang kanyang card holder mula sa kanyang bulsa. Ang golden card na nakasulat na David Cruz, Finance Specialist. Pinunit ni Ramon ang card at inihagis sa hangin. Ang mga puting piraso ng papel ay lumipad na parang niyebe, nag-aanunsyo ng kamatayan ng kanyang fake identity. Statute of Limitations. Ang Statute of Limitations ng murder ay tinanggal na. At ang embezzlement, breach of trust, at ang utos na saktan ang aking ina kahapon, ngayon pa lang magsisimula. Kinuha ni Ramon ang kanyang lumang leather wallet mula sa kanyang damit at binuksan. Ang gintong badge sa loob ay kumikinang sa ilaw. Quezon City Regional Trial Court, Fiscal Prosecutor, Ramon de la Vega. Ito ang modern-day warrant at ang tunay na mukha ng anak na bumalik na puno ng galit sa loob ng 26 taon. Ako, si Fiscal Ramon de la Vega, ang Quezon City Regional Trial Court. Victor Salazar, inaresto ka para sa murder at violation ng Graft and Corruption Act. May karapatan kang kumuha ng lawyer at ang lahat ng sasabihin mo ngayon ay gagamitin laban sa iyo sa hukuman. Fiskal? Ikaw ay isang fiskal? Ang anak ng yaya ay naging fiskal? Hindi makapaniwala si Salazar, gumapang sa sahig. Ang lugawan mother and son na binaliwala niya ay naging reapers na humuli sa kanya. Mahirap tanggapin ang katotohanan. Tumawa si Salazar na parang baliw at pinindot ang emergency button na nakatago sa ilalim ng lamesa. Bodyguard, bodyguard! Nasaan kayo? Patayin niyo ang lalaking iyan. Bibigyan ko kayo ng maraming pera. Patayin niyo siya agad. Ngunit ang pumasok sa pinto ay hindi ang mga private army ni Salazar. Aming gobernador, come out. Sa malakas na sigaw, pumasok ang mga investigator na nakasuot ng madilim na asul na uniform na parang wave. Huwag kang gumalaw, itaas mo ang kamay mo. Pinalibutan ng mga investigator si Salazar at tinutok ang kanilang baril. Ito ang sandali na gumuho ang empire ng konstruksyon dambana. Kinontrol ng mga investigator si Salazar at nilagyan ng malamig na posas sa kanyang pulso. Klang! Ang tunog ay tila ang matibay na pagpapahayag na naputol na ang chain ng bad luck sa loob ng 26 taon. Sino ako? Alam mo ba? Ako si Victor Salazar. Ako ang nagpapatakbo sa ekonomiya ng Pilipinas. Tumawag lang ako sa Secretary of Justice. Sumigaw si Salazar habang hinihila siya palabas na parang aso. Ngunit walang nakikinig sa kanya. Kinuha ni Ramon ang kalahating panulat sa sahig. At habang tinitingnan niya ang likod ni Salazar na hinihila palabas, bumulong siya. Hindi ekonomiya ang pinapatakbo mo, kundi kasakiman. Ang batas ay mas mataas kaysa sa pera. At ang pagmamahal ng ina ay mas malakas kaysa sa iyong kasakiman. Goodbye. Hindi mo madadala ang pera sa impyerno. Si Ramon na lang ang natira sa opisina. Tiningnan niya ang tanawin ng Maynila sa labas ng sirang bintana. Ang langit sa palengke ng Mayumi, kung saan may alikabok, ay mukhang napakalinaw at bughaw. Ang bata na tumakas noong umuulan na gabi 26 taon na ang nakalipas ay nakatayo na ngayon bilang isang fiskal, hawak ang keepsake ng kanyang ama. Tatay, nakita mo ba? Nahuli ko na siya. At ang nanay. Namula ang mata ni Ramon. Nang nawala ang tensyon, ang luha na pinigilan niya ay umagos. Kinuha niya ang kanyang cellphone gamit ang nanginginig na kamay at tinawagan ang kanyang ina. Habang nagri-ring, tila sasabog ang puso ni Ramon. Tapos na ang lahat. Ngayon, makakatulog na ng mahimbing ang kanyang ina. Ring, ring. Ngunit ang sumagot sa tawag ay hindi ang kanyang ina. Isang kakaibang boses. Ang boses ng isang medical staff ang narinig niya sa telepono. Ikaw ba si Ramon de la Vega, guardian? Dito kami sa Philippine General Hospital, emergency room. Ang pasyente, si Teresa, ay critical.
Kailangan mong pumunta agad. Nahulog ang cellphone sa kamay ni Ramon. Ang kagalakan ng tagumpay ay nagbago agad sa pagkalito. Hindi pa. Nanay, ngayon pa lang ako magsisimulang maging isang mabuting anak. Tumakbo si Ramon palabas ng opisina na parang baliw. Sa kanyang likod, sumara ang pinto ng marangyang opisina at ang ingay ng kanyang mabilis na pagtakbo at paghinga lang ang narinig sa hallway. Papayagan ba siya ng Diyos na magkaroon ng perpektong happy ending? Ang bawat segundo na bumababa ang numero ng elevator ay parang isang taon para kay Ramon. Ang tunog ng monitor ng puso ay hindi regular at malamig. Pumupuno sa tahimik na intensive care unit. Sa puting silid, na amoy alkohol, si Ramon ay nakatayo na parang statue sa tabi ng kama. Ang mukha ni Aling Tess, na humihinga ng mabigat gamit ang oxygen mask, ay putlang-putla na parang papel. May puting gauze na nakabalot sa kanyang ulo at ang kanyang magaspang na kamay na nagtatrabaho ng walang tigil ay may IV needle. Sinabi ng doktor na maayos ang brain hemorrhage operation, ngunit dahil matanda na siya at matagal nang nagtrabaho, hindi nila masisiguro kung kailan siya magigising. Nanay, pakiusap. Imulat mo ang mata mo. Nandito na ako. Si Ramon ito. Nahuli ko na siya. Pinunasan ni Ramon ang luha niya sa pisngi ni Aling Tess. 26 taon. Tumakbo siya para lang sa sandaling ito. Ang sandali na haharapin ni Victor Salazar ang batas, ang pumatay sa kanyang ama at sumira sa buhay ng kanyang ina. Ngunit ang kagalakan ng tagumpay ay napakaikli at walang kabuluhan. Kung hindi magigising ang kanyang ina, ano ang silbi ng paghihiganti? Nagalit si Ramon sa Diyos at lumuhod sa tabi ng kanyang ina, nagdarasal sa buong gabi. Kunin niyo na po ang buhay ko. Pakiusap, iligtas niyo lang po ang nanay ko. Naabot ba ng kanyang taimtim na dasal ang langit? Sa ika-4 na araw, bago sumikat ang araw, kumilos ang daliri ni Aling Tess ng bahagya. Sa mahinang unggol, hirap si Aling Tess na imulat ang kanyang mga mata. Dahan-dahang lumabas ang malabong focus at nakita niya si Ramon na nakatulog sa harap niya. Ramon! Ang tawag niya ay parang boses ng lamok, ngunit tumayo si Ramon na parang tinamaan ng kidlat. Nanay, kilala mo ako? Ako ito, si Ramon. Ngumiti si Aling Tess gamit ang kanyang tuyong labi. Hindi ka nasaktan, anak? Nahuli mo na siya? Kahit na bumalik mula sa bingit ng kamatayan, ang inaalala lang niya ay ang kaligtasan at paghihiganti ng kanyang anak. Pinunasan ni Ramon ang kanyang luha at binuksan ang TV. Ang news channel ay nag-aanunsyo ng breaking news. Si Gobernador Victor Salazar ng Konstruksyon Dambana ay inaresto para sa conspiracy to commit murder at bilyon-bilyong embezzlement. Plano ng prosecution na humingi ng death penalty. It is Juana. Video. Sa screen, nakita ang walang mukhang-mukha ni Salazar, nakaposas at hinihila palabas. Itinaas ni Aling Tess ang kanyang nanginginig na kamay, itinuro ang screen at umiyak ng walang tigil. Madam, Presidente, nagtagumpay na po kami. Nagtagumpay na po kami. Ang luha ni Aling Tess ay tila holy water na naghugas sa 26 taon ng hirap. Niyakap ni Ramon ang kanyang ina at nangako. Hindi na niya paiiyakin ang kanyang ina. Pagkatapos ng 3 buwan, ang panahon ay nagbago mula sa tag-araw patungo sa malamig na taglagas. Ang pasukan ng palengke ng Mayumi ay puno ng ingay ng gong at drum simula pa umaga. Ang buong palengke ay may banner at ang mukha ng mga tindero ay puno ng ngiti. Ang redevelopment project ng Konstruksyon Dambana ay cancelled at sa halip, isang cooperative remodeling project ang na-approve. At sa sentro nito, may lugawan na bagong ayos. Ang signage ng tindahan ay may malalaking letrang Dambana Lugawan. Ang ibig sabihin nito ay ang Great Leap na pinangarap ng ama ni Ramon. Sa harap ng maayos na tindahan, may mga wreath, bulaklak na nakahanay, at ang pinakamalaking wreath ay may ribbon na nakasulat na President of Konstruksyon Dambana. Ngunit wala si Ramon sa opisina ng presidente. Kinuha niya ang kumpanya, ngunit ipinasa ang management sa isang professional manager at nagsuot ulit ng fiscal's uniform. At ngayong weekend, bumalik siya bilang anak ng lugawan. Ayan na, lumayo kayo. Ang star ng araw ay paparating na. Tumawa si Manong Berting, nakasuot ng malinis na suit habang itinutulak ang wheelchair. Sa wheelchair, nakaupo si Aling Tess, nakasuot ng magandang barot saya. Medyo hirap pa siyang gumalaw, ngunit ang kanyang mukha ay mas maliwanag kaysa kailanman. Nagpaputok ng firecrackers ang mga tindero at nagpalakpakan. Congratulations, Ate Tess. Nandito na ang hero ng palengke. Nahiya si Aling Tess, kumakaway. Ngunit hindi niya maitago ang ngiti sa kanyang labi.
Inilagay ni Ramon si Aling Tess sa head seat ng tindahan at kinuha niya ang isang box na nakabalot sa cloth mula sa kanyang damit. Ang lahat ng tao sa tindahan ay nakatutok sa kamay ni Ramon. Maingat na binuksan ni Ramon ang box at may isang pares ng napakagandang tsinelas, slippers, ang lumabas. Ito ay handmade na tsinelas na may embroidered silk thread. Lumuhod si Ramon sa sahig. Maingat niyang inilagay ang paa ni Aling Tess sa ibabaw ng kanyang tuhod. Ang paa ni Aling Tess na nakatago sa ilalim ng puting sock. Ang paa ay namumuo pa rin. Ang mga daliri ay baluktot at ang sole, talampakan, ay matigas na parang turtle shell. Hinaplos ni Ramon ang magaspang na paa gamit ang nanginginig na kamay. Kung wala ang paa na ito, wala si Fiscal Ramon de la Vega ngayon. Ang paa na ito ang nagdala sa kanya. Ang paa na ito ang naglakad sa hot kitchen floor at nagprotekta sa kanya. Nanay, naaalala mo? Nang bata pa ako, nangako ako na bibigyan kita ng good life para sa paa mo. Ang boses ni Ramon ay nanginginig. Tumango lang si Aling Tess at lumuha. Kinuha ni Ramon ang tsinelas at isinuot sa paa ni Aling Tess. Dahil baluktot ang mga daliri, hindi ito pumasok agad. Tumulo ang luha ni Ramon habang minamasahe ang paa at pinilit na isinuot ang tsinelas. Hindi lang ito tsinelas. Ito ang puso ni Ramon at ang kanyang tribute sa kanyang ina. Hindi ikaw ang nagluwal sa akin, ngunit ikaw lang ang nagbigay ng buhay sa akin. Itinuro mo sa akin na ang sweat ay mas matibay kaysa sa blood at ang love ay mas matibay kaysa sa sweat. Hinaplos ni Ramon ang paa ni Aling Tess na may tsinelas at inangat ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng respeto at pagmamahal. Nanay, naghirap ka ng sobra sa thorny road. Ngayon, suotin mo ang tsinelas na ito at maglakad tayo sa flower path. Ako ang magiging cane mo at ang carriage mo habang buhay. Umiyak si Aling Tess at niyakap ng mahigpit ang leeg ni Ramon. Ang kulubot na kamay ng 70 taong gulang na ina ay humaplos sa likod ng kanyang 33 taong gulang na anak. Salamat anak. Salamat anak ko. Naghirap ka dahil sa puro mong ina, ngunit lumaki kang napakaganda. Salamat talaga. Nagawa ko na ang pangarap ko. Kahit mamatay ako ngayon, ayos lang. Hindi nanay, ngayon pa lang magsisimula. Kailangan mong mabuhay hanggang 100 taon. Kailangan mong makita ang kasal ko at ang mga apo mo. Ang mga tindero at si Manong Berting ay nagpunas ng luha at nagpalakpakan. Ang palakpakan ay lumabas sa maliit na lugawan at kumalat sa buong palengke ng Mayumi. Ito ay isang tribute sa mag-ina na nanalo sa hirap at isang cheer para sa tagumpay ng hustisya. Hindi pinatay ang ilaw sa lugawan hanggang hating gabi. Hirap si Aling Tess na pumasok sa kusina, ngunit pinigilan siya ni Ramon at Manong Berting at umupo na lang siya sa counter, nakikipag-usap sa mga customer. Ang loob ng tindahan ay puno ng masarap na amoy ng lugaw at amoy ng mga taong nabubuhay. Si Ramon, nakasuot ng apron at nagsiserve, ay nakangiti ng masaya. Ito ang pinakamasayang sandali para kay Ramon, hindi bilang fiskal, kundi bilang anak ni Aling Tess. Nang gabi na at isasara na ang tindahan. Binuhat ni Ramon si Aling Tess at umakyat sa burol papunta sa bahay. Ang ilaw ng street lamp ay gumawa ng mahabang anino ng dalawa. Sa likod ni Ramon, humuni ng tahimik si Aling Tess. Nanay, sa gitna ng dilim. Ito ang lullaby na kinanta niya sa Maynila Station 26 taon na ang nakalipas. Tiningnan ni Ramon ang buwan sa gabi at naglakad. Ang malamig na hangin ay humihip, ngunit ang init ng dalawa ay hindi nawawala. Sa likod ni Ramon, tiningnan ni Aling Tess ang mga bituin at bumulong. Ramon, tingnan mo. Nakangiti ang tatay mo. Tayong tatlo, ngayon, ay magkasama na habang buhay. Ang paa ni Aling Tess, na may tsinelas, ay tila sumasayaw sa bewang ni Ramon. Sa paglayo ng kamera sa masayang likod nila, isang subtitle ang lumabas na parang sikat ng araw sa isang araw ng tagsibol. Ang tunay na pamilya ay hindi ipinanganak sa blood, kundi ginawa sa pag-ibig. Ang kasakiman, na naniniwala na lahat ay mabibili ng pera at kapangyarihan, ay gumuho sa huli. Ngunit ang kaligayahan ng lugawan na itinayo sa pag-ibig at katapatan ay lalong tumibay. Ang tagsibol na dumating sa mag-ina pagkatapos ng 26 taon ng mahabang taglamig ay mas maliwanag at mas mainit. Sinasabi nito sa atin na ang bulaklak sa tagsibol ay mas pula kung titiisin mo ang matinding hangin ng taglamig at kung magtitiyaga ka sa mabuting puso, siguradong darating ang biyaya. Walang dambuhalang kawalang katarungan at pagsubok sa mundo ang makakatalo sa dakilang pagmamahal at katotohanan ng isang ina. Kung ang kwento ngayon ay nagpainit sa inyong puso at nagbigay ng makabuluhang aral at paniniwala sa kagandahan, huwag mag-atubiling mag-subscribe, i-like
at i-share ang video. Ang inyong maliit na aksyon ay magiging malaking lakas para sa channel ng Incredible Life Stories na makagawa ng mas maganda at mas makabuluhang kwento. Tayo ay magtulungan para ipalaganap ang magandang humanistic values, para ang ating buhay at ang buhay ng mga tao sa paligid natin ay maging mas mainit at mas maganda. Maraming salamat sa pakikinig. Naway magkaroon kayo ng mapayapa at masayang araw kasama ang mga mahal sa buhay